Magandang araw! Ako si Jay at aking isasalaysay ang kasong murder ni Sister Bahaya na ipinaslang pagkatapos niyang matagpuan ang dalawang pare at isang madre na gumagawa ng threesome sa kusina. Ito ang pinakamahabang kaso ng murder sa bansang India at nabigyan lang ng katarungan pagkatapos ng 28 taon. Warning! Sensitive matters ahead! Bago tayo mag-umpisa ay hit subscribe para inyong masubaybayan ang aking mga nakakagilala sa mga kwentong krimen, trahedya, kasaysayan, kababalaghan, at iba pa dito sa Tagalog Investigational. Si Sister Abhaya ay ipinanganak sa pangalang Bina Thomas sa taong 1971 sa bayan ng Kerala, India, sa mga mahihirap na magsasakang si Matthew Thomas at asawa nito. Isa siyang magalang at tahimik na bata na lumaki sa isang katolikong pamamahay. Bata pa lang daw ay mahilig na itong magbasa ng Biblia kaya hindi nakakapagtataka nang pumasok ito sa kumbento ng Pius X sa Kerala, Kottayam sa edad na 19. Marso 1992, may exam daw si Sister Abhaya para sa pre-degree course nito kaya nagising ng alas 4 ng umaga para mag-review. Pumunta raw ito sa kusina para uminom ng tubig pero hindi na muling nasilayan na kasama sa kwarto. Hinanap nila ito hanggang sa nakita na lamang na nakalutang sa balon sa gilid ng kumbento na wala ng buhay bandang alas 10 na ng umaga. Ay inimbestigahan ng lokal na pulisya at ayon sa kanilang report ay isa itong suicide. Ayon kay Mother Superior na si Sister Lisho, meron daw psychological illness si Sister Abhaya kaya ito tumalon sa balon para magpakamatay. Palagi raw ito malungkot at nahihirapan sa pag-aaral. Ayaw naman maniwala ang pamilya ni Sister Abhaya sa balita. Imposible raw na malungkot si Sister Abhaya dahil malaking pangarap talaga nito ang maging madre at magtapos ng pag-aaral. Ngayong natutupad na ang pangarap niya ay ito pa ba magpapakamatay? At sino namang baliw na gustong mag-review at magpagod pa na tumaas ang grado kung magpapakamatay lang naman pala? Lumabas din ng autopsy na may injury ang madre sa ulo at may marka pa ng kuko sa leeg. Ang mga ito ay nagbibigay duda na may nangyaring foul play bago ito hinulog sa balon. Para sa kanila ay hindi ito nag-suicide kundi pinatahimik. Baka raw kasi may nakita ito sa kusina ng gabing iyon. May isang aktivista na nangalang Jomon Potenporakal ang nakipagsapi sa tatay ni Sister Abhaya na si Matthew Thomas para buuin ang Sister Abhaya Case Action Council para ipaglaban ang kaso ng pagpaslang sa batang madre. Ayon sa aktivista, imposibleng suicide gayong natapon ng water jug nito sa kusina at ang mga tsinelas nito ay sa magkaibang lokasyon. Ang isa ay malapit sa ref sa kusina habang ang isa naman ay nasa balon. At ang isa pang nakakapaghinala ay ang presensya ng palakol sa kusina. Anim na buong madre na kumbento ang naglagda ng petisyon na buksan ng kaso bilang homicide. Ibinigay ang kaso sa CBI, ang premyadong crime agency ng India, sa taong 1993. Sabi ng mga opisyales ay medyo mahirap na daw maimbestagahan kung suicide o murder dahil nasira na ang mga ebidensya at natamper na rin ang crime scene. May chismis pa na may isang makapangyarihang Kristiyanong politiko na nag-iimpluwensya para hindi umusad ang kaso. Ilang taon na nabinbin ang kasong murder ni Sister Abhaya pero kahit ano pa man ay wala sawang pabalik-balik sa korte at sa media ang pobreng ama na si Matthew Thomas. Buong tiyaga ito palagi na nagbabiyahe ng ilang oras sa bus para makapunta sa Kerala at may paglaban ng katarungan para sa anak. Naniniwala itong pinatay ang anak nitong si Bina. 13 na taon pa ang lumipas bago may naihain na kaso.
Nilipat kasi sa Dolly Branch ng CBI ang kaso ni Sister Abhaya at ayon sa investigasyon ay nakita raw ni Sister Abhaya sa kusina ang dalawang pare na si Father Tomas M. Couture at Father Jose Patricayel na nakikipag-threesome sa madre na si Sister Sefi. Ayon sa report, ay may isang magnanakaw na umaagili sa kumbento ng gabing iyon at nakita raw nito na pumasok ang dalawang pareng si Father Couture at Father Patricayel sa kumbento. Hindi raw kasi maingay ang mga aso ng kumbento ng gabing iyon, kaya malaki ang posibilidad na pamilyar na mga mukha ang salarin at ang dalawang pare ay parehong regular na mga bisita palagi. Pilit ngang pinaamin ng mga pulis sa magnanakaw na si Adaka Raju ang krimen sa unang investigasyon. Tinurture nila ito ng 58 days para ipaamin dito ang krimen pero hindi talaga daw natinag. Binigyan pa nga raw ng offer ng malaking salapi, trabaho para sa asawa nito, bahay at papaaralin pang mga anak basta ako'y nang nitong krimen. Hindi talaga kumagat ang magnanakaw. Hindi raw kasi talaga siya ang pumatay sa madre. Pati nga ang kapatid at kaibigan niya ay tinurture din ng mga pulis pero hindi rin bumigay ang dalawa. Paano nga raw ba pinatay si Sister Abhaya? Ayon sa report ng CBI, ay sinakal daw si Sister Abhaya ni Father Couture at hinampas ng pala ni Sister Sefi sa ulo dahil takot ang dalawa sa iskandalo pagkatapos makita sa hindi magandang sitwasyon. Pinagtulungan nila itong tatlo na itapon sa balon pagkatapos para matakpan ang kanilang krimen at masabing suicide ang nangyari. Labinlimang taon pa uli ang lumipas bago nagkaroon ng desisyon ng korte. Sa desisyon ng hukuman ay napawalang sala naman si Father Patricayel dahil sa kakulangan ng ebidensya na tumitugis dito. Pero si Father Couture at Sister Sefi ay kapwa na hatulan ng guilty. Si Father Couture ay binigyan ng double life sentence habang si Sister Sefi naman ay life sentence ang hinatol. Napaiyak nga si Sister Sefi sa hatol ng korte habang kalmado naman ang mukha ni Father Couture. Isa rin sa pinag-uusapang parte ng kaso ay ang virginity test kay Sister Sefi para matukoy ang kalagayang sexual nito. Ayon sa korte, ay labag daw sa karapatang pangtao ng madre ang virginity test. Hindi ito naaayon sa kanilang konstitusyon at napaka-sexist. Sa two-finger test na iyon, natuklasan na nagpagawa pala ng hymenoplasty ang madre para muling maging virgin. At ayon sa siyasat ng mga ahente, ay nangyari ito bago kinasuhan taong 2008. Ayon sa kabilang panig na naniniwala sa pagka-inosente ni na Father Couture at Sister Sefi, mahina raw ang ebidensya sa dalawa. Wala naman kasing actual na nakakita na pinatay nga nila si Sister Abhaya. Ang nakita lang naman ng magnanakaw ay pumasok sa kumbentong dalawang pare. Lahat daw ay circumstantial. Wala ring fingerprints o DNA na magpapatunay na sila nga ang pumatay. Kahit na may relasyon na sexual ang dalawa, ay hindi ito nangangahulugan na sila nga ang pumatay sa pobreng madre. Para sa kapatid ni Sister Abhaya, ay sobrang huli na ang dating ng hustisya dahil namatay na ang kanilang mga magulang. Hindi man lang nakita ng mga ito na nabigyan ng hustisya ang kapatid. Sa inyong pananaw, sa tingin niyo ba guilty sa threesome at murder ang pare at madre o baka mga fall guys lang sila ng CBI para tuluyang masarado na ang kaso? Beyond reasonable doubt ba ang hatol ng korte? Magandang gabi sa muli, sana ay nagustuhan niyo ang aking investigational.